Madayaw nga adlaw Matinians, Agosto 26, 2023, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug aniya ang atong mga headlines. Mayor Rabat mi-sponsor og mga scholar sa Dorso. BARM ug Mati LGU nag-alayon alang sa pabalay para sa Muslim community. Centennial tree sa Govgen natumba, duha patay. Bata patay human malumos sa usa ka resort na walay igong permit. Sa sports, Matinians daog sa Arnis Tournament sa Kadayawan. Ug sa feature, Tribu Maganahay, second placer sa Indak-Indak sa Kadayawan. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Dosyentos ka mga Matinians nga estudyanteng nagtungha sa Davao Oriental State University ang ginasuportahan ni City of Mati Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ang maong mga estudyante wala makapasar sa scholarship examination sa Dorso apan interesadong maghuman sa kolehiyo. Si Ethel Marie Gastanes sa report. Personal nga mi-sponsor si Mayor Michelle Rabat ug 200 ka mga estudyante sa Davao Oriental State University Condorso para karong first semester sa school year 2023 hangtod 2024.
Kini aron nga kahatagan og pagtagad ang mga estudyante sa Dorso nga dili makapag-enroll karong first semester tungod sa ilang pinansyal na problema. Ang mga estudyante wala makapasar sa State University Aptitude and Scholarship Test kon SWAST entrance exam sa Dorso, hinungdan nga wala maapil sa Free Higher Education Program sa Commission on Higher Education CONCHED ang mga estudyante. 1 million pesos ang gitunol ni Mayor Michelle na gikan mismo sa iyang bulsa alang sa 200 ka estudyante sa Dorso. Una nang natunol ni Mayor Michelle ang 1 million pesos na atong Hulyo 13 karong tuiga. Lakip sa rekisitos nga kinahanglang residente sa Dakbayan sa Mati ang estudyanteng maka-avail sa scholarship. So ito yung mga students na poorest of the poor, indigenous, indigents, cannot afford it, but can be accommodated. So ito yung mga hindi nakapasar sa entrance. Ang Memorandum of Agreement signing nahitabo ni atong Agosto 22, 2023, tali ni Mayor Michelle Rabat ug Dorso President Dr. Roy Ponce. Mitindog isip mga witnesses sila Executive Assistant Ludivina Timas ug Dorso Administrative Affairs Vice President Dr. Roy Padilla. Nagsaad usab si Mayor Rabat og dugang 1 million pesos para sa infirmary ug 2.5 million pesos sa umaabot nga masks karong Oktubre. One is yung infirmary, 1 million. Infirmary is yung medicines ng school na para kung may mga may sakit na estudyante ba or what, meron silang pampalit ng tambal that can be given out. Pangalawa is yung budget para sa mask. Sa pagkakaron, ang City of Mati LGU ilalom sa City Mayor's Office padayon nga nagadawat og scholarship application para sa mga kolehiyong estudyante. Kini si Ethel Marie Gestanes para sa Ang Mati Karon. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM nakig-alayon sa City of Mati LGU alang sa usa ka housing project nga makabenepisyo sa Muslim community dinhi sa syudad. Si Nash Tiguelos sa report. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM nakig-alayon sa City of Mati LGU alang sa usa ka housing project nga makabenepisyo sa Muslim community dinhi sa Dakbayan sa Mati. Agosto 7, 2023, nakigtagpo ang mga opisyal sa BARM na gipanguluhan ni Abdullah Kusain kang Mayor Michelle Nakpil Rabat. Aron hisgutan ang mga proyekto nga posibleng masuportahan sa BARM dinhi sa Dakbayan sa Mati. Gibutyag ni Mayor Rabat nga gisultihan siya sa mga opisyal sa BARM nga ang housing project dinhi sa Mati ibutang sa Barangay Rihican ug maoy unang proyekto sa BARM gawa sa ilang jurisdiksyon. Maganda ang kanila kasi 150 square meter property ang cut per household. Ang city government Hindi, sila ang magbabayad. Pero ang ating counterpart is yung property. Okay. So kanila ang funding to build the houses. 3 bedrooms. Matud pa ni Mayor Rabat nga ang katugbang sa syudad alang sa maong proyekto mao ang yuta sa gobyerno sa Dahican nga maoy idunad alang sa maong proyekto. Ang beneficiaries, ingon ko sa ila, kamo na mamili kay ayaw ko ng gulo. Kayo ang mamili sa criteria kung sino ang papasar dyan. Pero ang importante mo diha, Mayor, na ay kauban ang LGU, ang city government, like this, BARMM, na interesado para gid sa ila. First nga sa kanila yan. Oo. Kasi ang kanilang funds is always within. The autonomous region. Dito lalabas sila. Yes. Dito, to fund a special because nagbigay tayo ng property. So that's our way of extending to them a peace offering ba? A peaceful coexistence. Yes. Giasoy ni Mayor Rabat na ang BARM na ang mamili sa mga benepisyaryo sa housing project ug dili na manghilabot pa ang City of Mati LGU. Gawa sa housing project, si Mayor Rabat niingon nga ang mga opisyal sa BARM misaad usab nga mohimo og laing proyekto nga makabenepisyo sa mga Muslim nga mananagat. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Usa ka karaang kahoy na kapin 300 anyos na nga nagbarog ang natumba sa miaging semana didto sa munisipyo sa Gobernador Generoso. Duha ang patay samtang duha sab ang naangol. Si Beryl May Diarios sa report.
Dakong kasubo ang gipakita sa mga residente sa Governor Generoso human natumba ang bantugang Centennial Tree sa Barangay Magdug sa munisipyo sa Governor Generoso ning probinsya sa Davao Oriental. Sa gunson na ulan ug kusog nga hangin ang hinungdan sa pagkatumba sa kapin 300 katuig na nga kahoy nga talagsaong klase sa Mamakaw Tree ug dunay katas-on nga 260 feet. Sumala sa Facebook post sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa GovGen, pasado alas 7 sa gabi sa Agosto 18, kusog ang ulan ug hangin na miresulta sa pagkatumba sa maong punuan. Naangin sa pagkatumba ang magtiayong residente sa lugar na gideklarang patay sa ospital na mao sila Janelle D. Yap ug Jocelyn Yap. Kritikal usab sa Tagum Hospital ang anak sa magtiayon. Aduna usab mga laing apektadong residente nga mga nasamadan sa panghitabo. Sa pagkakaron wala pay datos kung pila ang danyo sa pagkatumba sa Centennial Tree. Pero dili ikalimod nga kini usa sa mga tourist destination sa lugar tungod sa katiguang ug kataas niini. Kini si Beryl De Ario para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, bata na lumos patay sa usa ka resort nga walay permit to operate. Sa sports, Matinians daog sa Arnis Tournament sa Kadayawan. Ug sa feature, Tribu Maganahay second placer sa Indak-Indak sa Kadayawan. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Bako! Hoy, sente mo lawas! Bako! Oh, naunsa naman pud ka? Kinsa na pud nag-away nimo? Kanang mga bata sa kanto. Sige kong kantsawan na bako daw ko ma. Bako bago di ay ka straight ana imong lawas. Mura gani kag nakorentahan sa straight ana imong lawas. Utro pud ka ma ba? Pero bitaw nak, ayaw na lang na sila patuli kay di man tinuod ng ilang gipanulti. Palayo lang sa ilaha, okay? Okay ma. Tama di ay nak. Nagsugod nagpamakuna ang City Health sa mga bata edad 12 hangtod 17 kontra COVID-19. Basin ganahan ka magpabakuna. Ikaw na lang baya walay bakuna diri? Sige ma, magpabakuna ko para lawas natatanan din sa atong balay. Bako de Jesus, ikaw na sunod pakunahan. Bakunahan na taka ha, relax lang. Okay na dong, isog man kayo ka, wa gyud mahadlok. Salamat ma'am. Ramil Sante, ikaw na sunod. Dali na! Pagpabakuna na ba? Katalawan ba aning bataa? Paisog-isog subang bata pero talawan di magpabakuna? Lingko diha! Hindi lang ko magpabakuna, mabima. Ma? Hoy! Balik din ni Ramil! Diyos ko ning bataan ni. Malipayon lagi ka nak. Kadto gani bata midagan pagawas ganina ma? Maugod tong sigig pangaway na ako. Mauba? Talawan man lagi to. Lagi ma. Pagtuog yun bitaw na kung isog to siya. Maayon na lang na kay bakunado na tanan sa balay para makalikay na ta sa COVID-19. Kung ikaw edad 12 hangtod 17, pagpabakuna na sa pinakaduol nga vaccination site sa inyong barangay. Papa Vaccine! Bakunanan! Sikitang ligtas! Nagbabantang kalaban na dating napuksa, muling lumalaganap at lubhang nakakahawa. Kaya dapat sabayan ng paghahandang maging ligtas. Nakakabahalang maraming batang tinamaan ng polio, rubella at tigdas. Siguraduhin may panggalang na malakas. Yeah! Nakahanda na ang bakuna na mabisang pamuksa. Kayawang na mga bat, mabalisa kaysa maparalisa sa polio. Ang mga anak nyo, agapan ng magpapatak habang maaga pa. Let's go! Walang lunas sa tigdas at rubella. Tanging pang-iwas ay magpabak
kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpapakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Madayaw na adlaw, Matinians. Aniya na usab kita sa atong segment na Matinians on the Street. Human sa duha ka sunod-sunod nga pagpospone, andam na ang botanteng Pilipino nga moboto karong umaabot na barangay ug SK elections karong Oktubre 2023. Diri sa Dakbayan sa Mati, pipila na ka mga magpapili ang nagsugod na og padayag sa mga tao sa ilang kagustuhan nga moserbisyo og mudagan. Busa alang sa atong pangutana karong seminaha, unsa ang mga proyekto o programa ang gusto nimong prioridad sa mga kandidato sa barangay o SK officials karong umaabot nga eleksyon? Tara, ubani kami ug atong sayron ang mga tubag sa mga Matinians. Sir, unsa nga proyekto o programa ang gusto nimong prioridad sa mga kandidato sa barangay o SK officials karong umaabot nga eleksyon? Okay, so for me, I think nga ang i-focus sa kanang mga nagadagan karon sa barangay and SK if ever man nga kana mag-pitch lang project is of course anything that is related to technology, since ang technology is integrated man sa every aspect sa atong life. So especially me as a student, I think nga ang technology kay makatabang jud sa kuha when it comes to my education. So a little help technology wise will go a long way, especially nga kanang disojud if wala na siya. Kung gusto nga sa modaganay nga kapitan or kagawa diri sa barangay Badas, gusto nako na kaning darana mo diri street sa puro kugihan, masiminto. Mura na ako ang kuan, hangyo. O kanang kuan feeding program sa mga aspiring na mudaganay na mga opisyal. Ang ako magong napansin diri sa Badas is kulang og street lights jud, like diri dapita pagabi mo nang daghan gud kayo kanang aksidente mga ana. So sa ako as sa mga residente diri sa Badas, ang gusto lang nako is kanang magbutang sila mga nakatugan itong sa street lights para maiwasan na to or ma-avoid na to ang mga accidents. And for the programs, ang ako lang pong ma-suggest no, sa itong mga mudaganay na mga official is mag-focus po sila not only sa other aspects but also sa mental aspect good na kay kabulumanta sa mga kabatan-unan karon na lahi sila tunoy problema. And also sa SK, sa mga saguri ang kabataan, which is i-focus na nila para makabalo sila kung unsa jud ang tunoy ang mga hinanaing o mga resentment sa mga kabatan-unan para maka-provide po sila solution or plano kung saan na nila pag lessen man lang ang kanang mga rate sa suicide sa inana. Para sa ako, ang mga priority sa ato ang mudaganay karon nga umaabot nga eleksyon sama sa itong mga barangay officials, mga incoming, dapat ila yung makita nila ang unsay mga needs sa ila sa constituent sa barangay, sama sa kaning unang-una ang waste segregations, hining hining sa anti-rabies na mga programs, mga vaccinations, o makabuhat pud sila og mga balaod nun nga haom alang sa ilahang barangay na makabenepisyo ang tanan nga mga lumulupyo sa maong barangay. Kay isip mga barangay officials ang ilang yung trabaho magpanday og balaod nga muhaom para sa ilahang mga tawag aning mga membro sa barangay. Kay mo man na ilahang gidaganan isip barangay officials
to follow na ng uban nga mga ilahang pagserbisyo kay mo na maginailang gigusto. Og sa mga SK, priority po sa SK syempre ang youth na dapat magkaroon sila mga activities nga mailayo sila sa mga dili ka nais-nais nga mga prasana sa drugs, addiction sa drugs. Dapat emphasize nato ang sports o other mga mag-create sila mga activities nga malayo or maduol ang mga youth nato sa paduol kang Lord o malayo sa aning mga daotan nga mga elemento ba. Mora na siguro para sa ato ang SK test mag-learn pa man gyapon na as magpadayon sila sa pagserbisyo. So ang gusto nako or much possible para sa mga mudaganay karon is ang programs nga ilahang buhaton is kanang mag-improve siya para sa mga youth nga ipalabas, i-hone ilang skills and development and mag-produce sila mga leadership activities and then about din sa environment and para pud sa ato ang tourism diri sa Dakbayan sa Mati. Para sa ako, ang ilahang dapat na programa na kung kinsa man galing tong mo lingkod isip ato ang barangay, punong barangay, dapat tutukan nila ang about sa kanang mga like ining tigay sa kasada sa mga iro sagaran manggod labi na sa mo kaya ako taga Dahican ko, barangay Dahican ko, tapos Purok Diamond ko kanang highway manggod sa kuan tahanggoy mga iro munang sagaran manggod dapat kanang mga tag-iya sa mga iro dapat sa kalsada na mga balay ilagi ng hipuson mga uwangan ng hapon ba o bisag ilang hipuson na ihiktan nila na kay sagaran manggod hamangod ang kus siga siya good para sa mua o mga adlawon gud mi atog palengke. Ako naka-experience ko na aksidente mi tungod lang sa iro muntang hangyo lang nako no so kinsa man tong daog na mahimong barangay nato karon na puhon kinsa man na sila na hangyo lang nako na kini di lang ni para sa kuha tanta maka-benefits ini kay experience panggugwa ng mga iro budas kasada dapat hipuson ta na sa mga tag-iya gani. Siguro isa sa ako ang ika-suggest is number 1 craft programs about spiritual development of the youth. Sa ikaduha, i-strengthen ninyo ang mga student leaders sa elementary. Dili lang kay high school kundi elementary. We have to start with the grassroots. Ako is sa SK na mudagan karon is kaning dapat magsilbi ko jud sila na sila ang maging voice sa kabataan o dapat kabalo sila sa himuon like ang ilahang proyekto is not just on kaning more on sport but kanang murag para magkahiusa og magkailhanay ang mga kabataan na nasa isa ka barangay. Tapos tagaan para ma-enhance ang ilahang kanang na sila'y kaning unity. Dapat po sila na kaning maglimpyo sa sa barangay or sa katong unsa na specific place and also na maghatag jud og kalinawan sa tanan og mag-inspire sila sa tanan kabataan. Kanang basura gyud gusto ko i-monitor gyud na nilang basura kay Ginoo kuhas kang hugawa sa palibot ang mati nindot kaayo pero tungod anang basura mapangit jud ang mati. Gusto gyud ko kanang i-segregate gyud unya na proper nga labayan na ng basura. O kanang among kuan diha sa Bilawan kanang tubig diha nga basta magbaha. Unta tarungon dito sa babaw tung dahik dito ligunon ba? Sa LGU gikan manggayad na sa kuan Purok down to up to barangay up to LGU. Og mao kana ang mga tubag sa Matinyans kabahin sa programa o proyekto na ilang gustong mahimong prioridad sa mga mudagan karong umaabot na barangay og SK elections. O bani na usab kami sunod semana dinhilang sa Matinyans on the Street. Make it Mati, maganahay nga di. Ako si Jilbis Jean Patalinghog, Amping!
Usa ka bata ang nalumos patay sa usa ka beach resort sa may barangay Badas sa miaging semana. Nahibaw ang walay igong permit ang maong resort aron mag-operate sulod na sa pipila ka tuig. Si Jasmine Tias sa report. Nalumos ang usa ka 6 anyos na batang babae sa Zigzag Beach tambayan sa kadagatan sa Barangay Badas pasado alas 4:11 sa hapon kaniadtong Agosto 18, 2023. Ang nalumos na bata lumulupyo sa sitio Punong, Barangay Badas. Sumala pa sa report gikan sa Coast Guard Station Davao Oriental, matud pa sa tagiya sa resort na si Xander Sulapos, pasado alas 4 sa hapon pauli na ang pamilya human ilang na matikdan na wala na ang batang kauban nila. Daling nagpahigayon og search and rescue sa maong resort hantod sa makita ang lawas ni Marga sa may baybay sa dagat. Daling mitawag og ambulansya ang pamilya sa biktima apan gideklarang dead on arrival kini pasado alas 4:11 sa hapon. Ang Zigzag Resort kapinduhan na katuig nag-operate apan wala kini business permit ug lifeguard on duty na mao ang usa sa mga safety requirements sa coastal ug beach resorts. Pagkauli nila, ang life vest na among gi-issue naabot na diri sa kuang. So naabot na nauli na diri sa tindahan. Pag abot nila sa unahan, di ilang giyap ang mga bata nakulangan, nawa pag sila nahurot og panggawas, mo to ning rescue sila pero naay animbalik sila na ay una nakakita na musuluday pud sa mua na mo'y nakakita yun sa ang bata nilutaw na. Pero bahin ano sa kon wala na ko kabalo kung unsa ang kuan gyud kanang istorya. Maura yun akong makuan yun, ma'am. Segunda sab ni Mr. Sulapos na tungod sa baratong entrance na 10 pesos ug inato na mga cottages ug accommodation, dili na nila kaya pa na magpasweldo pa og lifeguard, busa gipangusgan na lamang nila ang pagpasuot sa mga life vest sa mga maligo. Dugang pa ni Sulapos kanunay na sab na nagabalik-balik ang pamilya Ragas para maligo sa ilang resort. Ang pagkalumos sa bata mao ang pinakaunang drowning incident sa maong resort. Ang kasagaran yun ako, ma'am, na wala may lifeguard din sa mua. Kaya nakita po niyo ang sitwasyon sa beach. Bago sila na masulod sa maong cottage, sa beachment, among giingnan sila daan na bantayan ninyo ang inyong mga bata. Pag wala po may nagapa-entrance og mga bata. Sa life base, perminti na muna gina-issue sa ilaha. For safety sa mga bata, yun, ma'am. Maura yun ako. Samtang nag-auhag karon ang Matis City Tourism and Promotions Office sa tanang katauhan na siguraduhong dunay igong mga permits ug lifeguards ang mga resort na ilang kaliguan aron masigurong dunay kapasidad kini na moatiman sa ilang mga customer. Ginaauhag lang namo tanan or highly encourage everybody, all our guests, our tourists and our local tourists to always patronize mga tourism establishments or resorts or mga hotels na naagay mga permits. So we are ensured of our safety because all of them went through all the safety regulations of our national agencies and local offices. So enjoy Mati, make it Mati, maganahay nga di. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Midaog og napulo ka bulawang medalya ang mga Matinians nga misalmot sa dulang Arnis didto sa Dakbayan sa Davao atol sa selebrasyon sa ika-38 nga Kadayawan Festival sa miaging semana. Si Peter Jan Buencamino sa report. Subay sa selebrasyon sa ika-38 Kadayawan Festival, malampuson nga gipahigayon ang Invitational Arnis Kali Eskrima Tournament niadtong Agosto 19 hangtod 20, 2023 dito sa University of the Philippines Mindanao Campus sa Mintal, Davao City. Ang panagtigiay kitambungan sa nakalain-laing Arnis Kali Eskrima Club sa Mindanao, nakipsab niini ang mga matinyang eskrimador. Nakakuha og napulo ka bulawang medalya ang mga representante sa Mati o lakipsab niini ang 5 ka silver ug 9 ka bronze medals. Sa usa ka panayam nagpasalamat si Ronel Lagungan, trainer coach sa Madayaw Eskrima ngadto sa lokal na panggamahanan sa Dakbayan sa Mati. Hilabi na kay Mayor Michelle Lacpil Rabat sa suporta ng gihatag niini matag torneo na ilang gisalmutan.
Ang Madayaw Eskrima namugna kaniadtong Abril 1, 2022 o pinakaunang Arnis Club sa Dakbayan sa Mati nga namahimong accredited sa City Sports Council sa Dakbayan. Sa pagkakaron, ubay-ubay nga mga medalya ang iuli sa Madayaw Eskrima sa Dakbayan, diin kahinumduman nga usa sa pinakadako nga kompetisyon nga ilang gisalmutan kaniadtong Nobyembre 18 hangtod 20, 2022 ang 2022 Philippine Eskrima Mindanao Wide Qualifying League sa Isulan, Sultan Kudarat. Ang Arnis usa ka martial arts nga gimugna sa Pilipinas, nailhan kini kaniadto isip kali usa ka karaang malayan nga pulong nga nagpasabot sa dako nga bladed nga hinagiban nga mas taas pa sa kutsilyo. Labaw sa tanan, ang Arnis gimugna sa mga lumad nga Pilipino nga migamit og nagkalain-laing mga armas alang sa pakigkumbate. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati. Makapanindog og balahibo ang kaabunda ug kamabulukon sa pasundayag sa Tribu Maganahay sa Matiaw National High School Special Program in the Arts nga mao ang midaog isip second place sa Indak-Indak sa Kadayawan 2023 didto sa San Pedro Square sa Dakbayan sa Davao kaniadtong Agosto 19, 2023. Ania ang report. Nahugyaw ang Tribu Maganahay sa Matiaw National High School Special Program in the Arts human nila masungkit ang ikaduhang ganti sa Indak-Indak Open Base category atul sa ika-38 nga Kadayawan Festival kaniadtong Agosto 19, 2023 didto sa San Pedro Square, Davao City. 500,000 pesos ang ilang nakuha nga premyo ug 30,000 pesos alang sa special award nga Best in Visual Appeal. Samtang Grand Slam ang Sindak Anib Performing Ensemble gikan Bislig, Surigao del Sur, human sila nagkampiyon sa ikatulong higayon, lakip na ang special awards nga Best in Music ug Best Choreographer. Third place ang Landa National High School Performing Arts Group gikan sa Pulumulok, Cotabato. Fourth place ang Banayan Performing Arts gikan sa munisipyo sa Banay-Banay, Davao Oriental. Ug fifth place ang Agusan del Sur Artist Guild gikan sa probinsya sa Agusan del Sur. Sugod pa lamang sa street dancing, gipakita na dayon sa 13 ka contingent sa open category ang mabungahon na kultura nga gikan sa managlahing rehiyon sa Mindanao. Nakasentro sa buya kon fixed marriage sa mga Mandaya ang tema sa pasundayag sa Tribu Maganahay, diin usa ka laing lalaki ang nanghilabot og naibog sa pangasaunon nga maoy nagsugod sa panagbangi. Human sa pag-anunsyo sa kadaugan, malipayon nga gipadayag sa lokal na panggamahanan sa Mati ang kinasingkasing nga pahalipay ngadto sa Tribu Maganahay nga dili lang nagrepresentar sa syudad apan nagdala usab sa esensya sa Sambuukan Festival didto sa Kadayawan nga parehong mga kapistahan sa panaghiusa. Sa pagkakaron, ginaatangan sa Matinians ang repeat performance sa Tribu Maganahay karong Setyembre 10, 2023 didto sa MFGR Park and Baywalk. Ang Kadayawan Festival dili lamang usa ka selebrasyon sa kamabulukon ug kaabunda sa kinayahan, ingon man sa kultura sa mga Dabawenyo. Nagsilbi usab kini nga pahinumdum sa tanang Dabawenyo nga kanunay magkahiusa taliwala sa mga pagsulay nga atong maagyan matag adlaw. Make it Mati, maganahay nga di. Kini si Josh Jalgis para sa Ang Mati Karon. Aniya ang atong dengue updates o orden de Hikotibo. Apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong semanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Ubani kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.